Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng high school league, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slamdunk. Ngayon, kung nagustuhan nyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Bilibili account na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang chapter 108 ng International League. Sobrang higpit nga ng ginagawang depensa ng Shouko at Kuzo sa isa't isa, habang itong si Jin naman ay nagawang mastil ang bola mula kay Ryota. Subalit, itong si Akagi ay hindi hinayaan na magtagumpay itong si Jin na makagawa ng puntos. Kaya naman, nang gagawa na sana itong si Jin ng puntos, agad din naman itong sinabayan ni Akagi sa itaas. Subalit, bigla din namang ipinasa ni Jin ang bola papunta kay Ishido. At nang hawak na ni Ishido ang bola, hindi na ito nag-aksaya pa ng oras. At agad din naman itong tumalon at takmang gagawa ng isang jump shot. Ngunit, laking gulat nitong si Ishido. Dahil na nga sa bigla na namang sumulpot itong si Akagi sa kanyang harapan at sinupalpal siya nito ng sobrang lakas na naging dahilan upang tumilapon papunta kay Fujima ang bola. Kaya naman, hawak na ngayon ni Fujima ang bola at kumakaripas na ito ng takbo papunta sa kanilang basket. Ngunit, agad din naman itong napahinto dahil na nga sa mabilis din siyang binantayan ng maigpit nitong si Sanji. Anong inyo ang posisyon na to, Fujima? Sa tingin nyo ba hayaan namin na mangyari yon? Pwes, diyan ka nagkakamali, Fujima. Walang madali ang puntos na magaganap mula sa inyo. Ngayon, humanda na kayo dahil babawiin ulit namin ang bolang yan mula sa inyo. Yan ang sabi ni Sanji, habang itong si Fujima naman ay biglang napangiti. Kami din, Sanji. Hindi din namin nahayaan na magawa niyo pang makuha muli ang bolang ito mula sa amin. Kaya naman, ihanda mo din ang sarili mo dahil malabo niyo nang makuha pa ang bolang ito. Yan naman ang sabi ni Fujima, sabay bangga sa depensa nitong si Sanji at nag-double crossover pa kaliwa. Sabay nolokwas ng bola papunta kay Sendo. Habang itong si Sendo naman ay agad na naghanda para gumawa ng puntos. Ngunit, agad din naman itong nabantayan ng maigpit ni Rio. Kaya naman, napahinto ito ng bahagya. Huli ka! Akala mo ba malilibre ka sa akin, Sendo? Pwes, hanggang pangarap na lang yan dahil malabong makapuntos ka sa depensa ko. Yan ang sabi ni Rio na bigla itong nagulat dahil na nga sa biglang ipinasa ni Sendo ang bola papunta kay Mitsui. Ano? Ipinasa niya ang bola kay Mitsui? Patay na! Walang bantay si Mitsui. Delikado kami nito. Naku po, kasalanan ko to dahil iniwan ko siya ng libre sa Rainbow Area. Yan ang sabi ni Rio sa kanyang sarili. Habang itong si Mitsui naman ay nagawa na makuha ang bolang ipinasa ni Sendo sa kanya. At nang hawak na ni Mitsui ang bola, bigla din naman itong napabulong sa kanyang sarili habang nakangiti. Heto na, pagkakataon ko na para magpasikap sa laban na to. Humanda na kayo, Kuzo, dahil hindi nyo na magagawang pigilan pa ang tira ko na to. Yan ang sabi ni Mitsui. Sabay tumalon ng mata sa takmang gagawa ng isang solid na tres. Ngunit, laking gulat na itong si Mitsui. Dahil na nga sa biglang sumulpot sa kanyang harapan itong si Jin. At talaga namang china-challenge nito ang tira ni Mitsui para sumablay ito sa kanilang basket. Walang madali ang puntos na magaganap sa inyo, Shouko. Hindi namin kayo hayaan na magtagumpay sa laban na to. Kung magagawa nyo kaming mapigilan, pues pipigilan din namin kayo. Yan ang sabi ni Jin na talaga namang pilit na china-challenge ang tira nitong si Mitsui. Ano? Paano siya nakapunta agad dito? Napakalayo niya. Pero kahit na ganun pa man, kailangan kong ituloy ang tirang ito. Hindi ako pwede magpa-apekto sa kanya. Yan ang sabi ni Mitsui, sabay tira ng isang solid na tres sa kanilang basket. Ngunit, sa pagkakataon na to, hindi sumang-ayon ang swerte kay Mitsui. Dahil na nga sa sumablay ang tira nito sa kanilang basket. Nalabis na ikinahinayang talaga ng buong tropa ng Shouko. Ano ba yan? Sayang naman yung tirang yun. Sumablay pa. Buisit kasi itong si Jin eh. Lakas maka-epal kay Mitsui. Ito na sana ang pagkakataon ni Mitsui para magpasikat. Nakakapikon talaga ang Jin na to. Nagawa niya pang i-challenge ang tira ni Mitsui. Yan ang sabi ni Takamiya. Tama ka nga, Takamiya. Ang bilis din naman kasi talagang kumilos ng Jin na ito. Nakakabigla ang ginawa niyang pagsulpot sa tira ni Mitsui. Na kahit ako hindi makapaniwala sa bilis ng Jin na to.
Yan naman ang sabi ni Mito. Habang ang bolang na isablay nitong si Mitsui ay tumama na nga sa kanilang ring at tumalbog ito paitaas na naging dahilan upang agad na sumigaw ng malakas itong si Hanamichi. Shoko! Kunin niyo ang rebound na yan! Gori! Huwag mong hahayaan na makuha ng Spartan na yan ang bola laban sa'yo! Bilis na, Akagi! Maganda ka na agad para sa rebound! Mahalaga ang puntos na yan para tayo pa din ang mag-control sa laban na to! Sige, Gori! Alam kong magagawa mong makuha ang rebound na yan! Yan ang sigaw ni Hanamichi na talaga namang napatayo na sa kanyang kinauupuan. Sanji, huwag kang magpapatalo sa Akagi na yan. Mas malakas ang pangangatawan mo kaysa sa lalaking yan. Sige Sanji, patunayan mo sa kanila na walang sino man ang makakatalo sa mga malalaro ng Kuzo. Kahit na mas malaki ang katawan niya, siguradong magagawa mong matalo ang lalaking yan. Yan naman ang sigaw ni Coach Roshi na naging dahilan upang agad na magsitalon itong sila Akagi at Sanji para kunin ang rebound. Hindi ka mananalo sa akin pag-usapang rebound na Akagi. Kaya naman, kung ako sa'yo, huwag mo nang subukan pang kunin ang bolang yan. Dahil kahit anong gawin mo, malabong matalo mo ako pag-usapang ilalim ng basket. Yan ang sigaw ni Sanji. Huwag ka muna magyabang dyan, Sanji. Dahil hanggat hindi mo nakukuha ang rebound na yan laban sa akin, hindi mo dapat ako yabangan. Dahil gagawin ko din ang lahat para matalo ka sa ilalim ng basket. At oo, mausay ka nga at may ibubuga ka sa ilalim ng basket. Ngunit, may kahinaan ka din. At yan ang aking ipapakita sa'yo. Tatalunin kita sa ilalim ng basket na to. Yan naman ang sabi ni Akagi na talaga namang sinasabayan itong si Sanji sa rebound. At itong buong manonood ay talaga namang hindi na mapakali sa kanilang kinauupuan. Dahil na nga sa sobrang solid ng sabayan ng dalawang mahusay na manlalaro sa ilalim ng basket. Grabe! Tignan nyo yung dalawa! Nagsasabayan sa itaas ng basket. Sino kaya ang magwawagi sa kanila para kunin ang rebound? Itong si Akagi ba? O itong si Sanji? Nakakaba naman ito. Pero kahit sino ang makakuha nito, siguradong sa matinding pagbagsak matatapos ang sabayan nila. Sige Akagi at Sanji, ipakita nyo ang inyong lakas. Talunin nyo ang isa't isa sa rebound. Yan naman ang sigawan ng mga manonood na talaga namang nagwawala na sa tuwa. Habang itong sila Akagi at Sanji ay patuloy lang sasabayin sa itaas. Hindi ka makakakuha ng rebound dito Akagi, dahil amin ang posisyon na to. Yan ang sabi ni Sanji. Huwag kang umasa na sa inyo mapupunta ang rebound na yan, Sanji. Dahil sa amin pa din ang bolang yan. At kami pa din ang magkokontrol ng laban na to. Yan naman ang sabi ni Akagi. Ngunit, laking gulat nitong sila Akagi at Sanji. Dahil na nga sa biglang may bumalot sa kanilang mga anino. At ang pagtingin nila sa kanilang likuran, nakita nila itong si Ishido na sobrang taas ng talon kumpara sa kanila. Ano? Si Ishido? Pero paano siya nakapwesto ng ganyang kabilis dito? At bakit ba sobrang bilis nitong kumilos? Pero mas nakakagulat dito, sobrang taas niyang tumalon. Delikado ako nito. Siguradong hindi ko magagawang makuha ang rebound na yan kung siya ang sasabay sa akin. Nakakainis, naisa na ako ng dalawang to ah. Yan ang sabi ni Akagi sa kanyang sarili, na talaga namang sobrang nagulat sa pagsulpot ni Ishido. Ishido? Ibang klase ka talagang imo ka. Napakataas mong tumalon. Sige, ipapaubaya ko na sa'yo ang posisyon na to. Gumawa ka ng himala sa laban na to. Inaasahan kita Ishido. Ipakita mo sa laban ang iyong natatagong talento. Ipakita mo na sa kanila ang ating inensayo ng matagal. Yan naman ang sabi ni Sanji sa kanyang sarili. Huwag na kayo magpakahirap ang mga neto'y nakalapate. Dalang rebound na to ay hindi mapupunta sa inyo. Ngayon, panoorin nyo ang aking gagawin. Tuturuan ko kayo kung paano ang tamang timing sa rebound. Yan ang sigaw ni Ishido. Sabay kuha ng bolang na isablay ni Mitsui. Ngunit, sa pagkakataon na to, hindi na ibinaba pa ni Ishido ang bola. Bagkos, ipinasa niya na agad ito sa kumakaripas na takbo na si Ken papunta sa kanilang basket. Nalabis na ikinagulat talaga ng buong manlalaro ng Shoku dahil hindi nila napansin itong si Ken na nakapwesto na pala at nangunguna na sa kanilang basket. Kaya naman, nang naibato na ni Ishido ang bola, mabilis din naman itong nakuha ni Ken at nang hawak na ni Ken ang bola, hindi na ito nagaksaya pa ng oras. At agad itong tumalon at gumawa ng isang one-hand monster slam dunk na agad din naman pumasok sa kanilang basket na naging dahilan upang makuha na nila ang kalamangan laban sa Shoku. Grabe! Ang tindi ng ginawa ng Ishido na to. Tumatayo ang balahibo ko dahil sa ginawa niyang play. Hanggang ngayon, hindi pa din ako makapaniwala na siya ang makakakuha ng rebound laban sa dalawang nagsabay sa itaas na sila Akagi at Sanji. Kakaiba ang Ishido na to. Kaya ba ngayon lang siya ipinasok ng kanilang coach dahil sa alam nito na magagawa niyang makontrol ang laban kahit na Shogo pa ang nakakalamang sa kanila? Pero ngayon, simula na pumasok itong si Ishido at Sanji sa Kuzo,
Parang biglang nagbago na ang laro nila. Nagagawa na nilang makontrol ang laban na to. Mukhang nadedehado na ang show ko dito ah. Yan ang usapan ng mga manonood na talaga namang namamangha kila Sanji at Ishido. Ayos! Nice shot, Ken! Ang husay mo sa pagkakataon na yun ah. Ang bilis mong makaramdam. Nagawa mo agad mabasa ang aking iniisip. Yan ang natatawang sabi ni Ishido. Nagkataon lang na napatras ako agad. At nagkataon din na nakita kita na tumalo na mataas. Kaya naman, sinamantala ko na agad ang pagkakataon dahil nakita ko ang mga malalaro ng show ko na nakafocus sa ilalim ng basket. Kaya naman, tumakbo ako agad dahil alam ko na ikaw na ang makakuha ng rebound na yan. At hindi naman ako nagkamali dahil ikaw nga talaga ang nakakuha ng rebound. Ang husay mo din doon, Ishido. Yan naman ang sabi ni Ken. Habang itong si Jin naman ay agad na nagsalita ng malakas. Tama na ang pagpupurihan ninyo. Tara na, dumipensa na tayo. At wag nating hayaan na makuha ulit nila ang kalamangan laban sa atin. Tara na mga kasama, depensa na! Yan ang sigaw ni Jin na naging dahilan upang dumipensa agad sila ng mahigpit. At dito na nagtatapos ang Chapter 108 ng International League.